tingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalanta na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama, magandang umaga po sa inyong lahat. Live na live po ako ngayon, buhay na buhay. Ang ating araw ngayon ay Huwebes. Tama? Yes. Ang ating pizza ay 24 July. Ayan. At ang ating oras Alas 11:04 ng umaga. at Tony Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga, Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan sa isang maulan na namang araw. At kasama ko si... Miss Juvie de Guzman. Yan, pasensya na po kayo. At flooded po tayo. Mas gwapo kayo sa personal, sir. Diba? Dapat daw. Dito ka talaga. Hey, thank you. Alam mo, di ba may baston ako? Opo. Sinubukan ko eh. Ano Nag-alamoses. Oh, Nandun ano ako sa yan? bahay, tinaas ko yung baston ko. Eh, hindi nahawi yung tubig eh. Hindi Hindi ako nakapunta dito. Wala na ba mga jamba? Malay mo. Malalim Wala naman yun. ako. Ginanon ko yung baston ko. Nanginig pa ako. Okay. Wala rin. Zoom ang inabot. Anyway, ngayon ay narito na tayo. At ang pinag-uusapan siyempre po ngayon ay yung nangyari sa Amerika. Kung saan naging kengkoy yung ating Pangulo. Bakit naman? Alam mo, hindi ko lang sinisisi si Pangulong Marcos dyan. Si President Trump, para namang ginawa niyang katawa-tawa yung Pilipinas doon. Oo nga, ba't nagkaganon yun? Parang mukha tayo nagmamalimos doon. Biro mo, 20%. Tapos isa lang Ginawang pala. 19%. Bako, parang nakakaloko pa eh. Sabi pa, he's a tough negotiator. Tough negotiator, 1%. 1%. Pagkatapos, yung pasok naman ng mga kalakal ng Amerika dito sa Pilipinas, 0%. Oh. Anong tough negotiator doon? Ano ba naman yan? Baka maganda ang gusto. Hindi, alam mo, nagtataka rin ako. Ala ko ba special relationship meron ang Pilipinas at ang Amerika? Opo. Bakit tayo pinarurusahan? Eh, ang liit lang po ng trade deficit. Di ba kaya may tarifa po? Kasi may trade deficit ang Amerika. Mas maraming pinapadala ang Pilipinas sa Amerika kaysa pinapadala ng Amerika sa Pilipinas. Yun po yung trade deficit. Kaya tinataasan nila yung mga ibang bansa para magbalanse. Yan po yan eh. Balancing act yan eh. Yes. Okay? Pero ngunit pa, no? Ngunit! Redundant! Okay. Bakit ganon? Eh, ang liit lang naman kung ikukumpara sa ibang bansa ang trade deficit ng Pilipinas sa Amerika. Ito ha, tingnan natin. Ang trade deficit ng Vietnam sa Amerika ay napakalaki. 123.5 billion. Oh? Oo, mas maraming pinapadala ang Vietnam sa US than vice versa. Parang China yan eh, malaki yung trade deficit. Pero mas malaki siyempre ang China, di hama. Okay ha? Ang Japan, siyempre may Toyota, maraming mga Japanese na gawa eh. Mga electronics. 69 billion. Yan. O, kaya hindi ko nakakalimutan yan eh. 69 billion ang trade deficit. Madaling tandaan, 69. Kasi yin and yang eh. Ano naman iniisip nyo dyan ha? 69, di ba? Di ba yin and yang, parang 6 at saka 9 yung sa Chinese. Di ba? Ang Indonesia mismo, 17.9 billion. Mas malaki, di hamak.
Oh. Alam mo ba kung magkano ang trade deficit lamang? Hindi ko nilalaman kasi bilyong dolyar din eh. Opo. Pero kung ikukumpara nga natin sa ibang mga Asian countries, hindi ASEAN kasi ASEAN hindi naman ASEAN country ang Japan, Yes. ay 4.9 billion lamang. Oh. Okay. Pero bakit pinarusahan tayo ng 19%? Oh, di ba? Kita mo ang imports natin galing sa Amerika ay 9.3 billion ang pumapasok dito. Ang Vietnam, 10 to 13 billion ang pumapasok. Indonesia, mga ganun din, 10 billion. Oh, pero bakit ganito ang nangyari? Kala ko ba, special tayo sa US? Di ba? Anong ginawa natin para sa US? Siyam na EDCA sites. Ang binigay natin. Oo, ang Vietnam ba may EDCA? Wala. Ang Indonesia ba may EDCA sites? Wala. Matalino sila eh. Yun lang. Oh, di ba? Oh. Ayaw nilang masangkot sa gera na hindi naman sila kasali. Hindi naman sila ututo. Meron pa tayong magkakaroon ngayon ng missile and ammunition hub. Gagawa na ng mga bala dito. Grabe. Ano ba yung naisip Oo. nila? Di ba? Opo, Right nakakatakot now, yan. may mga nakaimbak na mga bala, mga missile dito. Di ba? Sinabi naman eh. Ngagawa pa ng bala rito. Yun ang napala natin. At inaaway pa natin ang China dahil sinusulsulan tayo ng Amerika. Ang napala natin, 19%, 1% lang ang binawas. Di ba? Kawawa naman tayo. Samantalang, kita mo di ba sabi nila magaling daw mag-negotiate si Pangulong Marcos. Bakit ang Vietnam? Ang Vietnam Opo. na napakalaki ng trade deficit with the US. Una, pinatawan niya ng 46%. Siyempre, malaking trade deficit. Nag-negotiate sila. Naging 20% na lang. Oh, grabe. Di ang nabawas ay 26%. 26%. Yes. Kontra sa 1% natin. Ang Indonesia, nag-negotiate din. Hindi pa pumunta yung Pangulo ng Indonesia, tawag lang sa telepono. Wow. Tinawagan lang. bongga. Paring Donald, kumusta ka dyan? Ba't naman napakalaki ng taripa namin? Abay, loko ka. 42%. Diba? Anong ginawa? Tawag lang. Ginawang 19%, Kumbaga, pantay walang sa atin. effort. Walang masyadong effort. Lumaki lang yung bill niya sa telepono siguro kasi Yun lang. Malaki, Malaki, long distance international call eh. From 42, naging 19%. Di pantay lang sa atin. Tawag lang. Si Pangulong Marcos pumunta ba ron? Katakot-takot mandala. May dala pang Maltese. Hindi yung aso Pero attorney, palagay ko hindi alam ng presidente yan. Yung mangyayaring yan. Hindi niya alam, presidente siya. Anong ginagawa niya ron? Hindi, mali yung kwento. Meron naman ganun, attorney, di ba? Presidente ka, hindi pwedeng sabihin mo hindi ko alam. Ganon? Sabi nga, the buck stops here. Pag nagpasa-pasa, di ba may expression na pass the buck? Yung nagtuturuan. Opo. Sabi nga ni Truman, the buck stops here. Dito matitigil yung turuan. Wow. Pag nagturuan, kawawa naman. ako ang ultimately responsible. Akong presidente. Opo, Hindi pero pwedeng, kawawa naman. sabi ni Kwan, sabi ni ganon, that's not what leadership is. Ang leadership, alam mo nangyayari at you base your decisions on facts, Ayun lang. not on correct facts. Siya naman ang pumunta eh. Si Romualdez ba nakipag-negotiate? Si... Walay. Yung DFA ba nating sekretary nakipag-negotiate? Si Teodoro ba nakipag-negotiate? Siya ang kaharap ni Trump, hindi naman to. He is the president. He is the chief executive. Hindi yung pwedeng sabihin, nako, mali yung binigay sa aking impormasyon. Opo. Although mukhang mali nga yung iba kasi naging kengko. Kikwento natin yan mamaya. Kita mo Ang Japan, 34 ang unang pinataw na taripa. Nakipag-usap lang sa telepono rin. Tawag-tawag lang. Pwede Naging pala 15. Mas mababa pa sa atin. Wow. More than 50%. Tayo, 20% originally, nakipag-negotiate, 1% 1% ang binawas. ang nabawas. Parang nga sinasabi mo, magkano to? 1,000. Patawad naman, sige, 999 na lang.
Ay, pinaglolo ko nitong Amerika eh. Na-insulto tuloy yung ating Oo, presidente. di ba? Opo. Eto pa. Wala tayong magawa kahit maging kengkoy tayo sapagkat anong gagawin mo ngayon? Oh. Ang Indonesia, kaya may leverage. Negotiation is about leverage. Lahat ng abogado, alam yan. Anong pwede kong gawin sa'yo pag hindi ka pumayag? Ganun yun eh. Di ba? Yun ang leverage. Halimbawa, nagdedemandahan tayo. Nag-uusap tayo. Opo. Sinisingil ko sa'yo 1 milyon. Bayaran na lang kitang 800,000. Ay, hindi, 900. Ayoko na 900. O anong pwede kong gawin sa'yo? Pag hindi ka nagbayad ng 900, ididemanda kita. Depende yun sa lakas ng kaso mo. Pag malakas ang kaso ko, pwedeng pumayag ka. O, nagtatawaran kayo. Halimbawa, kotse. Magkano tong kotse mo? 1 milyon. 900 na lang. Ayoko. Ay, di. Sige, ano ba yan? Nissan? O, punta akong Toyota. Doon na lang. Doon na lang ako kung ayaw mo. Baka bigyan ako noon ng 900. Yun, tama. O, pwede mo na sabihin, ito, ang quotation ko sa Toyota, 900 lang, ba't 1 milyon? Yun. O, tapatan mo to. Tayo, wala. Kasi, saan tayo pupunta? Ang problema kasi sa Pilipinas, masyado na tayong kumiling sa Amerika. Inaway na natin ang China, the second biggest economy. Saan tayo pupunta? Sa Papua New Guinea. Attorney, wala tayong kinalaman dito. Hindi natin kaaway yung China, actually. Inaaway natin. Anong hindi kaaway? Pambihira ka naman. Naglagay ka ng EDCA sites sa Pilipinas, hindi kaaway? Hindi ang Pambihira. kaaway yung nag-decision nun, di ba? Ang gobyerno natin ang nagdesisyon. Foreign policy yan. Paano hindi kaaway ng Pilipinas ang China? Di ba kung ano-ano na nga sinasabi? Yung defense secretary natin, kung ano-anong sinasabi sa China, yung ating mga Coast Guard, kung ano-anong sinasabi sa China, di ba? Inaaway ng Pilipinas ang China. Ang Indonesia, kaya may leverage sa Amerika, ito yung gusto kong sabihin, ay Indonesia ay member ng BRICS. Noong isang organization na nandoon ang Russia, ang India, ang China, ang South Africa, ang Brazil, mga malalaking ekonomiya. Pwedeng sabihin kasi ng Indonesia, ayaw mong pumayag na babaan yung tarifa. Hindi kami mag-trade sa'yo. Trade kami sa Kwan. Trade kami sa BRICS. Dapat ganun siya, si Presidente. Wala nga tayong leverage. Member ba tayo ng BRICS? Yun lang. Hindi. Pwede ba tayong pumunta sa China? Ang Indonesia, pwede yung sabihin, ayaw nyo sa amin, China ako. Ayun. Ganon, para naliligo ka ng babae. Ayaw mo sa akin. May iba akong nililigawan. Yan, ngayon, kung pangit ka, hindi ka pwedeng mag-deal ng gano'n kasi wala magkakagusto sa'yo. Ito na lang ang choice mo. Yun ang nangyari sa Pilipinas, naging pangit tayo. Para naliligaw ka, magandang lalaki ka, katulad ko. Mr. Sex Appeal ka. Kunyari lang. Ito naman. Diba? Ayaw mo sa akin, ito liligawan ko. Ayaw din mo sa akin, ibang liligawan ko. Ganun ang Indonesia. Parang sinasabi niya sa Amerika, ayaw mo sa akin. China ako. Pero attorney, if I may. Ang Vietnam, ganun, hindi man siya miyembro ng BRICS, uma-attend na yan ang BRICS Summit. Tayo ba umattend ng kahit isang BRICS Summit? Wala. Bakit? Kasi gusto nga natin pakita sa Amerika, boss, bata mo ako hindi ako makikisama sa China. Lahat ng gawin ng China ko, kontrahin ko, BRICS, wala sa akin yan, boss. Bata mo ako. Yan. Pag gano'n alam mo naman, ikaw, babae ka, di ba? Alam mo, may tendency mga lalaki. Pag nakuha na, iba na trato sa'yo. Correct. Kuhang-kuha ka na at wala ka nang mapupuntahan. Di, kamote ka. Yun ang nangyari sa atin. Wala tayong leverage dito. Kaya yun, ang nakuha natin, wale. Bago yung sinasabi nilang 3 billion na pledge, bukod sa pledge pala yun, alam mo kung magkano lang yung 3 billion pesos? Ginawa pa nilang pesos Pesos pa? That's 3 billion pesos daw. That's only $60 million. Ang pangako sa napakaliit noon kesa sa binibigay nila sa Ukraine. Ang bihira naman, Wala Talagang kaawa-awa tayo.
Ngayon, anong pinagkakaabalahan natin? Impeachment. Away dito, away doon. Di ba? Opo. Etong sinasabi nitong House, yung House aawayin yung Supreme Court. Oh. Meron ba namang ikaw, ha? Eto na lang kung gaano ka-weird yung stand ng House na hindi ayaw nilang sumagot sa tinatanong ng Supreme Court. Kapag ikaw ay may hearing sa kahit anong RTC, kahit MTC, meron silang tinatawag na clarificatory questions. Yung judge nagtatanong, sige nga, para maintindihan kung mabuti itong kasong ito, tatanong niya either yung nagdemanda o yung witness o yung abogado. Pwede niyang itanong yun. Pwede siya magtanong ng kahit ano. Ha? Okay. Ito, nagtatanong yung Korte Suprema ng mga tanong. Ayaw nilang sumagot. Sabi nila, hindi. That's beyond your jurisdiction. Gawin mo yun sa trial court, may magagalit sa yung judge. Baka makontempt ka pa eh. O, di ba? Sila mismo. Hindi ba naiisip ito? Etong mga nasa house natin, sobrang yabang eh. Di ba, pag sila, Quadcom, Tricom, may tinatanong sila sa witness. Pag ayaw sumagot, hindi lang hinihiya, pinokontempt pa. Pinokontempt agad. Oh, what makes you think na hindi ganon ang rule? Supreme Court yan. Hindi naman kung anong court lang yan. Pinakamataas na hukuman. Kataas-taas ang hukuman. May kaso. Ang kaso ay tungkol sa validity ng inyong impeachment. Paano malalaman ng korte ang validity ng impeachment? Siyempre, may mga certain factual issues. Di ba? Opo. Tinatanong kayo, ayaw niyong sagutin. Bago, may tinitira pa tong si pangalan nito, si Carpio, na may presumption of regularity daw. Uulitin ko, yung sinabi ko kahapon, Mr. Carpio, naging mahistrado ka naman ng Korte Suprema. Di ba ang presumption of regularity ay disputable? Parang presumption of innocence yan sa criminal case. Yes. There is a presumption of innocence unless otherwise proven. Pagka napatunayan ng prosecution na guilty ka, tanggal na yung presumption of innocence. Ganon din po ang presumption of regularity, Mr. Carpio. Ha? Kapag napatunayang irregular, wala na yung presumption of regularity. Yun ang kinukuha ng Supreme Court. May irregularidad ba? O, tignan namin kasi may question eh. At ang question na yan ay nasa Supreme Court. At duty, hindi lang po ito nagmamarites ang Korte Suprema. Nakalagay po sa saligang batas, Mr. Carpio. Duty, katungkulan ng kataas-taasang hukuman na alamin kung may grave abuse of discretion. Ayun. Bakit sasabihin yung overreach? Anong overreach doon? Ginagampanan ng Korte Suprema katungkulan niya to determine whether or not there has been grave abuse of discretion on the part of the House. Overreach. Eto, nakakatawa. Nag-statement ako kahapon. Opo, yes. Sabi ko, yung stand ng House, palagay ko nagpapayo dyan si dating Justice Carpio at saka si Laila de Lima. Sila rin, yes. Sabi ko, hindi lang arrogant, ignorant pa yung inyong opinion. Oh. Kasi, sinasabi ko yun kasi base sa konstitusyon. Eto, kengkoy. Kita mo mentalidad ng mga pro-impeachment na gusto nilang matuloy kahit illegal. Sabi nila, sino ka? Sino daw ako para sabing ignorante? Ang dating justice ng Court of Appeals. Ito daw ay partap natcher, valedictorian, o summa cum laude, Laila de Lima daw ay summa cum laude, etc., kung anuman. O unang-una, number one, sabihin ko sa inyo ha, yung presidente nga hindi nakapagtapos ng kolehiyo Huwag niyong ibabandera yung achievements. Number two, hindi porket valedictorian ka, summa cum laude ka, tama ka na lagi. O di wag na lang tayo mag-litigate. Kunin na lang natin ang opinion ng lahat ng summa cum laude sa Pilipinas. Ba't naghihiring pa tayo? Ayun. Nasa argumento yan. Pag yan ba summa cum laude? Di ba Thursday ngayon? Opo. Summa cum laude, sabihin yan ngayon.
Ngayon ay Lunes. Ibig sabihin ba tama siya dahil summa cum laude siya? Mali. Number 3. Hindi po laging tama kahit justice, kahit senador. Case in point. Okay. Nagdemanda po si dating Pangulong Arroyo. Sinasabi niya mali yung ginawa ni Laila De Lima na pwede siyang mag-issue ng HDO, Hold Departure Order. Ginastify ni then Secretary De Lima sa Supreme Court. Siya mismo nag-argue. Sabi niya, may karapatan ako sa ilalim ng batas, sa ilalim ng konstitusyon. Pwedeng mag-issue ng Hold Departure Order ang Secretary of Justice. Anong sabi ng Korte Suprema? Which is the ultimate arbiter of the constitutionality of laws. Mali ka, Laila De Lima. Wala kang power. Yan yung famous case of Arroyo versus Secretary of Justice. Ako yung abogado ni Arroyo dyan. Opo. Okay, di mali si De Lima. Valedictorian siya, eklabu, chuchu kayo. Wala rin. Mali. Sinong kumampi kay De Lima? Si Carpio. Sumang-ayon kay De Lima, ngunit ang karamihan ng kanyang mga kasamahan sa Korte Suprema bumoto na mali si De Lima, mali si Carpio. Ngayon kung Bartap na chair? Ano ngayon kung valedictorian? Pag mali, pag tama, wala po. Hindi po eskwela to. Hindi po recitation ito. Hindi po bar exam ito. This is real life, ladies and gentlemen. At sang-ayon sa batas yan. Sang-ayon sa batas. Di bali sila. Ano ngayong sasabihin nyo? Ako, hindi ako Bartap na chair. Average student ako. Talo ko sila doon sa HDO case. Yun lang. Talo ko sila doon sa yung dinemanda nilang electoral sabotage sa GMA. Di ba si De Lima nagdemanda no? Di ba dismissed? Di mali siya. Ibig sabihin. Di ba? Lahat yan sila nagdemanda. Yung plunder ni GMA, di ba si Laila De Lima nagdemanda noon? Di ba acquitted? Di mali si Laila De Lima kasi acquitted eh. Bakit inuulit-uli? Ewan ko sa kanila. Ewan ko kung bakit porkit ganito. Hindi po porkit sila ay magaling sa eskwela, magaling na sila sa tunay na buhay. Alam po ninyo yan. Okay. Ayaw nilang aminin. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos ng komersyal information, agriculture, patasas, paalala ng mga sa news, flash, flash, sila kung ano ng mga tsurma nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yes! WIZ News Catch Up. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Sinuspinde pa rin ng Metropolitan Manila Development Authority at Makati City Government ang number coding scheme ngayong araw. Ito na ang ikatlong araw ng sunod-sunod na suspension sa number coding dahil sa nagpapatuloy na masamang lagay ng panahon. Pinag-iingat ng ahensya ang publiko, partikular ang mga driver na sumunod sa batas trapiko upang mapanatiling ligtas sa kani-kanilang biyahe. Samantala, nagpaalala rin ang Makati LGU sa kanilang nasasakupan na maaaring tumawag sa emergency response number na 168 kung nangangailangan ng anumang pagsaklolo. DWIZ News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Game Zone. Detain na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. Yes, Yes, Yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio! Ating oras, alas 11:31. At siyempre po, katulad ng dati, Attorney Ferdy Topacio at nag-CR yata si Jubes De Guzman. Jubes, you are needed here. You. Wow. Jubes. Nasaan na si Jubes? Vic, asan si Jubes? Kasi, ha? Nag-CR, ang tagal naman.
Iba na yata ginagawa niya na. Oh, anyway, narito na po tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Batiin ang ating mga YouTubers. Narito na, bakit wala tayong live chat? Ha? Nawawala yung ating signal. Eto na, pumasok na. Batiin natin ang ating mga walang sawang YouTubers. Unahin na natin teka muna ha, medyo mababagal ang ating internet. Si Loida Dabuet, yan. Gilbert Ricaforte, good morning din po sa inyo. Honda Vega. Tirahin ko daw si Dan Fernandez, wag, di ko type. Robert Ramirez, hindi ko type tirahin ngayong araw na ito. Saka na, tapos na yun eh. Kala ko naman, kayo naman kung ano-ano naiisip nyo na, pakasama ng utak nyo. Ha? Pambihira, wala tuloy eh. Yan, Robert Ramirez ay narito rin. Pasita Bautista, nasa Cali daw si Robert Ramirez. Ay, pasok po ng pasok kaya scroll up yung ating mga messages. Nene Daddy, dapat mag-aral sila sa iyo ng yung mga congressman. Di naman, common sense lang naman kasi, got si Soul. Yan, pa-shout out daw po kay Jen and Maki from Sydney, Australia. Ernesto Marquez, hello, good morning. I'm watching kahit na late. Baka iba yung time zone niya. Nag-iipon na ako ng tubig ulan 3 days. Ano ba yan? Kayo naman, Samson Kuwa, South City, California. Yan, marami daw siya natututunan, sabi ni Luz Viminda Lave. Yan, tapos nang maglabas ng sama ng loob si Jubes. Napakatagal mo naman eh. Ano pang pinagagagawa mo? Hindi. Alam mo, minsan, attorney, kasi di ba galing tayo sa isang law office. Bawat letra, kailangan tama. Oo. Kasi una-una, that is attorney to pass. Walang problema. Pwede naman natin gawin yun after. Josephine Angeles. Hindi, kinurek ko lang kasi baka umalis ka. From Bacoor, Cavite, Kylen. Pirma mo to. Oo. Si Harry Palmero, pa-shoutout sa mga law school na hindi alam ang batas. Hindi naman, alam naman nila. Minsan lang nabubulagan dahil sa kulay ng politika. Antonieto Lor, Reggie Alcazar, Lori Apura, yan, Ryan Baliwag, weak leader talaga. Yan, Cynthia's Kitchen, may inaayos siya dun sa America Attorney. Ano kayang inaayos niya roon? Si Gilbert Caforta, Jonel, sabi niya, Jet Robles, ba daw? Elvin Ramos, good morning po, watching from Vienna, Austria. Masarap diyan. Alam mo, meron silang pagkain doon sa Vienna, Jubes. Opo. Tafelspitz. Ay, kala ko sausage lang meron. Hindi, ang Vienna sausage niya, mahaba ha. Di ba sa ating Vienna sausage, maliit? Maliit lang. Sa kanila mahaba. Pag sinabi mo Vienna sausage, mahaba ibibigay sa'yo. Ayan. Meron sila nun, Tafelspitz, pinakuloang beef, yung shank. Opo. Beef shank na merong patatas, may kung ano-ano. Sa madaling salita, Pineapple. Tafelspitz, di ba? Sa madaling salita, bulalo. Bumagsak sa Nung unang bulalo. natutok sa Vienna, many years ago, 2016 ba? Opo. Tafelspitz, yun daw ang specialty. Yun daw ang kinakain ng emperor ng ng Austro-Hungarian Empire. Noong empire pa sila. Opo. Oo. Yun. Pagtingin ko, bulalo. Okay, Mada's World, made by Mada. Unang hakbang ni Marcos Sr., inalis ang vice-presidente. Yan. Dahil ayaw nang umalis sa pwesto. Naku, parang history repeats itself daw. Melvin Pakuan, ahoy! Yes, yo! Ed Magraciosa vlog para maghatid sa airport. Isa lang aalis, isang jeep ang sumama. Ano ba yan? Carlos Cruz, always watching your show here from Singapore. Delphine Mondico. Attorney Topacio, ba't hindi magandang reception ng programa nyo sa Channel 23? Baka dahil sa ulan po o sa bagyo.
Pawala-wala ang reception. Kayang-kaya ng mga technical staff natin yan. Oh. Joylyn Suarez, maulang araw po sa inyo. Stay dry. Good morning. Noel Guitar TV, naman daw kung cum laude, summa cum laude, ang nagmamagaling sa tunay na buhay, wala rin. Yun. Condino Reynaldo, more power. Sabi ni Esmer Carida, I love you, Gia Rafael, mua, chup. Uy, si Esmer Carida mo. May Nagtatapat? masugid na tagahanga. Si Gia. Si Ma'am Gia. Ganun talaga Mag-aaway kayo ni Justin yan. Baka ang susunod na magsuntukan. Pagkatapos ni Baste. Si Justin At ni General Torre ay si Emer Carida at si Daryl Justin. Pakay tayo dyan. Liquidation by receipt from Iraq. Layo naman. Ala. Yan, Nestor Pineda watching from yun, Valenzuela. Paktay. Yahoy talaga. Maria Elizabeth Logan, pangsona din yan 1%. Ayaw. O nga, kawawa naman si Pangulong Marcos. Anong masasabi niya sa SONA? Binaha na siya, 1% pa. Bixby. Nandito, Gerald Calzado, yan. Maclis. Ayan, nasabi na natin ito. Lando from Italy. Apolinario Placido, good morning daw. Marina Bustamante, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia ba? Paboritong lugar yan ni Delima, yung Sabah. Oo, sa Malaysia, kasi maraming magagandang tanawin doon. Jonel, Lalaine Sagun, Cagayan de Oro. Yan, Free Thinker, pabati naman kay Kimberly Gaisis. Parati siyang nanonood. Shoutout natin si Kimberly Gaisis. 1, 2, 3, Kimberly Gaisis! Yahoy! Duterte Pinoy Loyal 28, solid supporter from Beijing, China. Rolando Almario, good morning daw. Sabi ni PH News Viral, shout out po. Ano ba? Hoy! Dalton Arellano, Kuwait naman. Vancouver, Canada, si Annabel Margen. Yan. Honest House of Love. Tuloy pa kayang impeachment? Marami pong pangyayari pa dyan. Tere, ganyan ang matalino ay tanggapin na may mali din sila. Leonard Brosas, good morning din po sa inyo. Maharluka Alpotera, gwapo na, macho pa. Totoo yan. Yeah. Sasabihin na naman ni Auntie Claire, fake news daw. Fake Kambot Buraot. Hi attorney, pa-shout out watching from Nova Scotia, Canada. Ba, layo ha. Diyan lang yun, diba? Sa Loyola Grand Villas, Ay, hindi ko alam. Nova Scotia Street. Doon nakatira si Claudine Barreto eh. Alam mo. Siyempre, kliyente ko dati. Opo. Elviser Quinones. Shout out kay Heldy Quinones. 1, 2, 3. Heldy Quinones! Donsky Marikit. Tacloban, from Tacloban, AL. Woke culture has invaded Philippines. Sinabi niya pa Elvin Ramos. Edma Graciosa, ay nasasabi na natin yan. Sino pa ba? Ito, si Cheryl Basto, 19% tariff ng products tapos free trade sa US. Yun. Very fair daw. Hindi nga. Mismo kakampi nila, si Ping Lacson, naggalit eh. Kangkalus TV, policy ng mga EDCA sites na yan. Maris Telayas, hi daw. Paano ba mapaalis yan? Pinaalis na yan noon, Imposible, diba? oo nga eh. Manuel Kamama, always watching from Imus, Cavite. Yan. Lester Bigayan, shout out po. Na-shout out na po natin. Lester Bigayan. RYJC Vlog. At Tony pa shout out from Vancouver, Canada. Ma'am Esterlina and RJYC and family. Jai Tampalasan. Yan. Davao naman. Arlene Poon. Kasi sa BRICS. Attorney, may drug test na ba yan? Di naman. Grabe Jimmy naman. Bautista, buongiorno a tutti. Good morning to all the watching from Bologna, Italy. Go, Topacio. ENM, dito na lang sa channel ninyo. Okay. Buhay kayo. At syempre, Mabuhay po pagbate, kayo. attorney, kay Ryan Marso ng Manila Water. Yan, sana po malinis ang tubig ng Manila Water para Malinis naman. walang magkasakit. Oo. Hindi, yung iba kasi, pinababayaan yung tubo na nakababad. Yun, lalo na nagbaha ngayon. Kailangan doon, linis tubo. Linis tubo. At syempre, pagbati pinapamutan kay Attorney Macnil Rante. Hi, sir. Ay, Ayan, happy napakasipag. birthday nga pala sa 2 tao ha. Birthday na naman? Oo, si Sino po? Attorney Romy Makalintal. Ay, Attorney Mac. Si Miss Ali Forbes. Wow. Kilala mo si happy Ali Forbes, di ba? birthday.
sa PBB. BBB, Oo, yeah. lumabang konsehal sa Quezon City. Si Ayan. Ali Forbes. Ali yan. Forbes. At hindi lang po Crush yan. na crush yan nung aking law partner ni si Attorney Joey Lomangaya. Ay, bakit mo ba't mo sinabi? Crush lang naman. Secret Masama pa yun. Bawal Ayun, yun. secret love. Once I had a secret love. Ayan, Oo, lagot diba? ka. Oo. Si ano yun from Calamity Jane, di ba si Doris Day yun? Opo, Yung nung kumanta time na yan. That Oo. lived within the heart of me. At syempre si Michael Guy, Rolly Ituloy mo Mendoza, yan. Cathy Palamos, Attorney Jose Miguel Arroyo, welcome back po. Si Yun. Ate Ems Magahom, Kenneth Ke, Yes. si Louie and Nats Gamboa, Opo. Willie Ken, William Gatchalian, Andrew Tan, Jerry and Jerry Chua. Yan, palagi po nanonood sa atin. Attorney Hello. Raulito Paras, Ryan Ang, Doc Rani Reyes. Yes. Yan, Attorney Rui Rondain, Attorney Roma Valdez. Mabuhay. At anong words of wisdom from Katirso? Hindi tayo pwedeng magtapos ng Alam mo, ating- attorney, matagal na ako walang signal sa amin. Problema ko Hindi talaga. pwede tayo magtapos ng walang Sige nga, sir. tayo ay words of wisdom. Mamaya hahanapin Opo. natin yan. Okay. Pero paalala lang natin sa mga tao, baka nakakalimutan po ng inyong mga LGU, meron po tayong tinatawag na Quick Release Fund. Pagka may mga ganitong kalamidad. Ang kalamidad po, ang calamity fund po, yan ay 5% ng budget. Ayun. Oo. Ang Quick Response Fund at any given time, hindi naman yan ay limitado. 3% ng 5% na calamity fund up to Opo. 3% ng 5%. So, ganito Ayan. po yan Kapag may budget ang LGU, 5% noon ay calamity fund. Nakatabi na yon Opo. para sa mga kalamidad. Anytime, pwedeng doon sa 5% na na-release. Halimbawa, 10 milyon ang budget ng tawag dito, ng LGU. Okay. Teka, tingnan natin yung math natin kung tama. Sa 10 milyon, 500,000 ang 5%. Tama ba ako? Tingnan mo Opo. nga, baka maleni tayo rito. Kaya nga ako nag-load. Di Sa ako 10 magaling sa math. milyon. Sige po. 10 milyon, di ba? Assuming. 500,000. Di nakatabi na yon, 500,000 calamity fund. Yes. Tuwing may kalamidad, pwede kayo mag-release ng 3% noong 500,000 na yun na calamity fund. Kaya hindi pwedeng sabihin ng kahit na sinong LGU na sila ay walang budget para sa kalamidad. Yan. Kahapon, pumasyal tayo sa Quezon City Hall. I'm Walang sure tao. nag-release na yan ng Quick Response Fund. Okay. Pero walang Dahil tao. talaga namang kalamidad. Opo. Ang kalamidad ay dahil, eto natatawa nga ako mamaya pag-aaralan natin yan. Etong kalamidad ay dahil sa, hindi naman sa ulan hindi naman ganun kalakas ang ulan actually, di ba? Pabugso-bugso lang nga Yes po. Sa baha kasi nga nawala yung flood control project, binaha din. Okay. Yung ang flood ay yung pera ng mga kurakot na pinagkukupit yung flood control project. Nangawala. Oo, na nawala. Ayun. So, yun ang naging kalamidad. Okay, anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio, ating oras. Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba! Yeba mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio, Atty. Ferdy Topacio. At Juvie de Guzman. At syempre po, nagbabalik tayo yung sinasabi natin na dako na rin tayo dyan sa impeachment. Pumalis na muna tayo ron sa Quick Response Fund at least alam ng mga tao, pwede nyong i-demand yan sa inyong mga local government executives. Kasi nasa batas po yan, talaga may pondo yan. Huwag kayong papayag na sabihin nilang, sorry, walang pondo. Meron po yan. Oo, murahin nyo pagka walang pondong nilalabas. Oo. Lagot sila. Anyway, eto, style bulok na naman ng mga dilawan, mga pink, mga kung sino-sinong ulalo ng mga anti-Duterte. Si Senator Chis Escudero na naman ang Bakit? binabakbakan. Kitang-kita Aha. Eto, Kengkoy, may isang grupo daw na ang nagpapakilala lang naman isa. Sinasabi, marami sila. Ito yung mga tinatawag kong Lucky Me na mga organisasyon.
Lucky me. Instant. Wala naman dati, biglang uusbong. Katulad nitong, ano ba itong pinagsasabing samahan ng progresibong kabataan? Ngayon ko lang narinig ito eh. Etong si Milo Basuel. Sino ka ba, Milo Basuel? Pakita mo ngayon pagmumukha mo. Grabe. Para maniwala kami sa'yo. At sinong mga miyembro mo? Pakibigyan kami ng listahan. Baka parang si Auntie Claire ka. Humingi ng listahan ng mga drug-free na mga barangay, walang naipakita, blank paper. Sino kaya itong kengkoy na si Milo Basuel na to na biglang sumulpot na hindi naman kilala? Opo. Meron daw silang instant na samahan ng progresibong kabataan or SPARK. Ang purpose lang kaya inorganize ito, baka nung makalawa lang inorganize ito yung SPARK eh. Para tirahin si Cheese Escudero. Kasi gusto nila mag-recuse dahil bias daw. Hoy, hindi ko minamaliit na kayo'y mga estudyante. Tama yan, dapat ang mga estudyante aware. Pero kung magsasalita ka, estudyante ka, pag-aralan mo muna yung pinagsasasabi mo. Opo. Pag-aralan mo yung konstitusyon, magtanong ka sa tunay na abogado. Hindi na Google ka parang si Dan Fernandez. Yan, tingin ako na si Dan Fernandez. Tagal nyo nang nire-request yan eh. Tingnan nyo muna kung tama yung pinagsasasabi mo. Ayun. Na dapat mag-recuse si Cheese Escudero. Anong pinare-recuse mo? Anong dahilan? Sige nga, puro kapwitan ka lang eh. Hindi daw parehas. Bakit hindi parehas? Dahil ni-remand? Power nila yun eh. Intindihin nyo muna mga estudyante. Kita mo mga eskwela nito. Tinuturuan ba kayo ng maayos ng inyong mga teacher? O yung mga teachers nyo bias din? UP. Yan, natural yan. Pugad ng activism yan. Hindi lang activism. Recruitment ground pa yan ng mga komunista. Ateneo de Manila, mga woke na akala mo sila lang ang matatalino. Mabababaw naman. De La Salle, ganun din. Philippine Normal University, Adamson, Bulacan State University, Cavite State. Yan mga yan, estudyante lang yan. Isang estudyante lang bawat school. Sasabihin nila, kinakatawan nyo na yung school, hoy. Mahiya kayo sa buto nyo. Tira kayo na tira sa Senate President. Wala naman kayo naintindihan sa parliamentary procedure, kaya tumigil na kayo dyan, Mag-aral na lang kayo ng mabuti. Magsalita kayo, pero yung may sense para hindi kayo nagmumukhang puwet. Yan ang gawin nyo, Ay, nako. Buti pa, kayo mga estudyante, ito, napakaganda ng segue ko, Opo. Mga estudyante kayo, kesa kung ano-anong kakengko yan ang pinapahayag nyo sa media, sumali na lang kayo sa choir. Yan ang gawin nyo. May pakinabang pa yung ingay ninyo, yung bibig nyo. May pakinabang pa. Hindi ko sinasabing huwag kayo magsalita, pero yung maayos. At saka huwag yung instant, palalabasin nyo. Ang pinapalabas kasi nito, alam na natin itong propaganda na ito, babanggitin yung school. Parang pinapalabas nila, lahat ng estudyante ng skwelang yon ay sang-ayon. Hindi po, isa-dalawa lang yan. Pakyut lang yan, mga kasama. Huwag kayo maniniwala sa propaganda. Yung Spark, ano yung Spark? Ang alam ko, Sparkle yung GMA7. Yung mga talent doon. Hindi pwede yun doon. Hindi pwede. Siguro puro funny looking, sigurado ako. Buti pa, sumali na lang kayo sa choir. May pakinabang pa kayo. At, eto, ang ating panauhin ngayon ay magsasabi sa atin kung paano sumali sa choir at makatulong pa kayo sa cultural advancement nitong ating bansa. At ikaw na magpakilala, Ma'am June. Yes, napaka-importante sa atin ang magandang kultura na makita ho ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas. Ito po yung mula sa National Association of Filipino Choirs Incorporated. Siya po ang founder and president. Ipinagmamalaki ko sa ngalan ni Ness Aguilar, si Sir Robert Delgado. Yan, palakpakan! Hi, Sir Robert! Hi, Sir Robert! Ayan. Hi po. Oy, Sir Robert, pinagmamalaki natin ang choir na Opo, grupo. Hi po. Hi po. Hypopotamus. Ayan. Hypoglycemia. Ayan. Hypothermia. Ayan. Hypodermic needle. Ano yun? Hypo eh. Ay po. Pero Tony, maganda kasi ito dahil may grupo sila na nag-organize na po kayo, di ba? Hindi, tanong muna natin sa kanya, ano ba itong National Association of Filipino Choir? Yan. Yan ay isang samahan ng mga koro dito sa Pilipinas mula sa
pinakataas ng Luzon hanggang sa Mindanao. Pero hindi pa kami talaga nagkakabuo. Pero lahat yung mga kaibigan ko, lahat yung mga koro dito sa Pilipinas, ang advokasya nito ay para tulungan yung mga maliliit na koro na gumanda ang kanilang maging tulay ang pagiging koro sa eco-social economy ng kanilang mga sarili ng mga regions. Hindi lang sa musical aspect ng choral singing, pero pati na yung kanilang presence nila sa government ay maramdaman ng mga LGUs yung kanilang choral. Alam mo, magandang training yung Training pagiging ground, yes. miyembro ng choir, ha? Kasi Opo. it requires a lot of discipline. Yes, that's true. Hindi ka pwede magpuyat. Kasi Yes. pag puyat ka, apektado Walang yung boses mo. boses, tama. Hindi ka pwede magsigarilyo. Apektado rin yung boses mo. Hindi ka pwede uminom. Opo. Apektado rin yung boses mo. Uminom Yan. ng alak. Oo, uminom ng alak nga. Ibig sabihin, alam mo, uminom ng tubig, hindi Eh, pwede. alam mo naman Mahirap yung yun. iba dyan, mga- Dehydrate ka, himatay ka ron. Oo. Yan, tama Oo. yan. Tama Oo. yan. Pero attorney yung mga iba kasi nagtatago, umiinom ng alak, pagkatapos ng practice, Oo umiinom nga. na, nagyoyosi na, pero pagdating sa practice, bawal talaga. Mali Oo, talaga. ay, hindi dapat yun kasi Mahigpit. apektado boses mo roon eh. Correct. Pag nahuli nyo yun, murahin nyo. Anyway, ilang choirs na po ba ang miyembro ng National Association of Filipino Choirs? Yung choir kasi yung organization namin ay ang mga miyembro niya ay mga asosasyon mismo. So meron kami Association of Palawan Choirs, Association of Northern Mindanao, meron kami Association of Western Visayas, may Eastern Visayas, tapos dito sa Cavite meron din. Marami na rin pero yung mga association ng mga choirs, mga regional choirs, meron silang sarili nilang mga members. So, ano ba ito? Mga school-based ba ito? Community-based? Ano ba itong mga choirs na ito? Wala lahat. ito. Community-based, school-based, pati mga religion, mga church-based, lahat. Pwedeng sumali dito sa organization. So binibigyan namin sila ng mga programs para sa ikalalaki ng kanilang Pati ba yung group. kwan pwedeng sumali dyan? Yung AFP choir kung gusto nila? O yung mga company choirs Oh, magaling pwede. Yung AFP, Armed Forces. Yes, magaling Oh, yung gobyerno yun, AFP. mga sundalo yun. Magaling yun, ha? Oo, At pati- syempre pati yung PCSO Choral kasi ako naghahawak, ako Ayan, nagtuturo sa okay, PCSO okay, Choral. ayan. Eh, si Jubes pa pwedeng sumali sa PCSO Choral. Oo, pwede. Why not, di ba? Pwede, oo. Oo. Yung kaibigan ko kaya, pwedeng sumali dyan? Sino po? Si Danny Coral. Sino yung kilala yan? Hindi ko makilala yun. Mabuting tao yun. Negosyante yun, Opo. si Danny Coral. Danny Coral. Oo, taga Coral rito yun sa San talaga. Juan eh. Oo. Ayun. Kasi Coral eh. Ay, syempre, attorney, lalo ka na, pwede ka Pag sumali. marami na yun, Corales na. Corales Si Pilito na. Corales. Kaya lang, namatay na eh. Oo. Ayan. At hindi lang yan. Ano pa, Sir Robert? Sige. Magkakaroon kami ng isang International Choral Festival Ba? sa Palawan gagawin ito ng August 13 to 16. Ibig nyo Lapit sabihin, na. may mga choral groups na galing sa ibang bansa na magka-participate dito. Yes, meron. Anong bansa po ba? Pero for this year, ang mga kasali lang yung mga speakers. Kung nag-imbita kami ng mga speakers, Si Speaker From- Romaldes, inimbita nyo. Mga speaker kanyo eh. Ibang speaker! pero meron kami congressman na Ako nandun si May Speaker guest kayo, Romaldes. meron kaming guest na congressman. Yung taga Tingog Party List, si Congressman Asidre, darating siya. Kakanta rin. Hindi, mag-speech lang. Okay. Pero Pakantahin nyo. Pero yung mag-speech sa amin si yung National Artist for Music, si Dr. Ramon Santos, meron siya. Tsaka meron kami Kakanta rin siya, kakanta. ewan ko, National pakakantayin Artist for namin. Music eh. Pilitin nyo. Tapos yung speakers namin from Ukraine, from Germany, from Poland, from Guam, yun, lima yun, at saka from Korea, South Korea. Ayun. So yun yung darating ngayon. Tapos ang yung regions na maglalaban-laban for the grand prize ay yung Caraga region, Bicol, NCR, Calabarzon at saka Palawan. Maganda Di pala, Maropa. nationwide. So, ano bang mensahe po ninyo sa ating mga kabataan na gustong i-develop yung kanilang aptitude for Yes. music? Oo. Kasi maraming benepisyo ang naibibigay ng pagsali sa choral, sa choir. Kaya sumali kayo sa choir kasi yan yung magbibigay sa inyo ng magandang personality, yan ang pati talento nyo, hindi lang talento, pati yung inyong yung cognition,
maraming epekto, pati health yung matutulungan, Ay, maraming talentado rito eh. Oh. Talentado talaga. Yung mga tarantado naman, nasa house yun. Hindi naman talentado yun, tarantado yun. Oh, no! Anyway, sa notang yan mga kasama, ay nagpapasalamat po tayo kay Ginoong Robert Delgado, ang fundador at Pangulo ng President. National Association of Philippine Choirs Inc. Thank you for Salamat, gracing us with your presence. Huwag Salamat, kayong alis, Juby. sapagkat magbibigay daan po tayo sa susunod na programang... Balitang Bayan! Ba't wala? Nasa na? Wala! Sa susunod... Take two. Sorry, Direk. Oo. Sa susunod na programang... Ayan na. Wala. Wala. Si Drew Nasino. Ayan, Balitang Bayan with... Boss Drew Nasino! Oh, Eto po, hanggang yeah. bukas si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. Miss Juvie de Guzman. Nag-iwan po ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa Kikitil sa inyong mga kasalanan. at titimo sa inyong kaisipan Na huwag makiki-appeal. Join us, Mr. Delgado. 1, 2, 3. Yeah! Yes, yo! Babayagin!